Magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Rowena. Isa po ako sa mga libu-libong nakikinig sa programa ninyo sa araw-araw. Matagal ko na pong gustong sumulat pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi papadudot wala na akong ibang mapagsabihan. Ang puso ko'y parang punong-puno na. At baka sa pagsulat ko dito kahit papaano'y gumaan ang bigat ng dinadala ko. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ng buhay ko, isang kwentong nagsimula sa isang pangarap. Isang simpleng pangarap na para sa iba'y ordinaryo lamang. Pero para sa amin parang napakahirap abutin. Ako po ay isang simpleng may bahay at asawa ng isang OFW na nagtatrabaho sa Middle East. Matagal na pong nagtitiis. Malayo sa pamilya ang asawa kong si Julius. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng araw at alikabok para lamang maitaguyod ang buhay namin. Engineer po siya doon at tuwing 2 taon lamang po siya umuwi ng Pilipinas. Pero nang tumama ang pandemic, lalong humaba ang aming pagkakahiwalay. Umabot ang halos 3 taon bago ko siya muling nakita't nayakap. Buti na lamang at may video call na. Kahit papaano'y nakabawas yon ng lungkot. Araw-araw kaming nag-uusap at pinag-uusapan namin ang mga plano sa buhay, ang pagbili ng bahay, ang pagkakaroon ng anak at ang pagtanda namin ng magkasama. At sa awa ng Diyos, kahit maraming nawala ng trabaho noong pandemic ay nanatili ang trabaho ni Julius. Sinugal niya ang kaligtasan niya para lamang magpatuloy sa pagkayod sa buhay. Kaya nang makauwi siya noong June ng 2021, parang bumalik ang sigla ko. Mas naging espesyal ang kanyang pag-uwi dahil may naipundar na kaming munting apartment. Hindi man ito magarbo pero tahimik ang paligid. Maliwalas ang sala at may maliit na kusina kung saan ay nangarap akong matutong mag-bake. Pero dahil sa protocols noon ay hindi ko kaagad nakasama si Julius. Kailangan pa rin niyang mag-quarantine. Ilang araw lang yon pero pakiramdam ko'y taong muli ang binilang ko. Sa unang araw na muli ko siyang nayakap ay hindi ko na siya binitawan pa. Para kung batang ayaw ng pakawala ng laruan niya. Sa bagong bahay namin, sabay naming tinupad ang mga pangarap namin. Doon ko naramdaman na eto na siguro ang simula ng tunay naming buhay. Sobrang pasalamat ko, papadudot na si Julius ang naging asawa ko. Masipag siya at responsable. Damang-dama ko ang pagmamahal sa mga kilos niya. At tuwing nasa Pilipinas siya talaga pong naglilib ako sa trabaho ko para lamang makasama siya at syempre para subukan ulit. Baka sakaling mabuo na ang matagal na naming hinihintay na anak. At sana'y makapag-bake rin ako ng cookies para sa magiging anak naming dalawa, Papa Dudut. Ba't parang natahimik ka, mahal? Naninibago lang, mahal. Naku, iniisip ko palang nalilipad ka pabalik sa trabaho mo, mahal. Namimiss na agad kita. Nalulungkot na ako agad. Ikaw lang bang nalulungkot? Ako rin kaya, mahal. Sana dito na lang ako sa Pinas pero paano? Ang hirap dito. Ang sahod, naku po. Baka hanggang ngayon, kung hindi man nangungupahan, baka nakikitira pa rin tayo kina mama. Mas maganda pa rin kapag mag-aasawa ka, nakahiwalay, nakabukod talaga. Tulad ngayon, nasosolo kita. Mahal, naku, hindi ako makahinga sa ginagawa mo. Sana makabuo na talaga tayo, mahal. Sana nga talaga. Gusto ko na rin magkaanak tayo eh. Lahat ng gamot, mga payo ng doktor, ginagawa ko naman. Bakit pa kasi sa dami ng lalaki sa mundo? Ako pa'y may maliit na sperm count. Sana yung hindi kaya bumuhay ng bata, sila na lang yung hindi magkaanak. Pero mukhang baliktad pa. Mahal, magkakaanak din tayo. Di ba nga, araw-gabi tayo? Makakabuo rin tayo. Makaka-jackpot din tayo. Sana nga bullseye na. Para pagka-uwi ko dito, may bata na naglalaro sa bahay.
May ingay na. Ang saya siguro nun, no? Syempre naman. Walang kasing sayang mabiyayaan tayo ng anak. Babae man o lalaki, kahit ano. Blessing ang magkaroon tayo ng anak. Kapag lalaki, Julius ang magiging pangalan niya. Junior mo talaga? Syempre naman. Paano kung babae? Di Julia. Ano? Maganda naman ang pangalang Julia. Pero biro lang. Gusto ko, Rowena. Para patas tayo. Para gagawa pa tayo ng isa pang lalaki. Julius at Rowena ang pangalan nila. Tapos kapag may dumagdag pa, doon na tayo mag-isip ng ibang pangalan. Siguro maganda kung Julina, pero pwede ring Rolius. Ikaw talaga? May pangalan bang ganun? Meron. Ang magiging pangatlong anak natin. Ayaw mo nun, Unique? Pwede naman. Hiling ko lang, mahal, na kahit isa lang, ibigay na sa atin. Kaya to. Kapag ibigay ng Diyos sa magiging anak natin, aalagaan talaga natin. Mamahalin. Ibigay ang pangangailangan niya. So suportahan sa gusto niya. Kailangan mo siyang i-guide ng mabuti kasi ikaw nandito. Siyempre, i-guide ko rin siya online. Magiging tatay pa rin ako kahit nasa abroad ako. Gusto kong lumaki siya ng matalino at may malawak na pangunawa sa mundo. Kahit ano ibigay sa atin, lalaki, babae, bakla o tomboy, wala akong pakialam doon. Anak natin siya, kaya mamahalin natin siya. Alam mo, tama ka dyan. Kahit ano pa siya, mamahalin natin dahil anak natin siya. At kung anong gusto niya sa buhay, basta nasa mabuting landas, suportahan natin. Ganun naman talaga eh. Kasi diba, may mga bagay din tayong gusto noon pero ayaw na magulang natin. Pero alam kong parte naman sa atin yun. Tama ka talaga, mahal. Mahal na mahal kita, mahal. Mahal na mahal din kita, mahal. Papa Dudut, buo ang tiwala naman na makabuo kami ng anak. Akala ko noon, Papa Dudut, ay doon ko na matutupad ang matagal kong inaasam. Ang maging isang ina. Pero hindi pala ganon kadali yon. Mahirap ang sitwasyon dahil sa sperm count ni Julius. Pero kahit ganoon ay hindi kami nawalan ng pag-asa. Lahat ng natural na paraan ay sinubukan na namin. Vitamins, healthy lifestyle, tamang timing, dasal, gabi-gabi. Pero sa tuwing aalis siya pabalik ng abroad ay may bahagi sa akin na unti-unting nawawala ng pag-asa. May sarili na kaming bahay at mas lalo akong nangarap dahil tama si Julius na kailangan namin ng ibang ingay sa bahay na dapat may kasama ako. Sa loob ng 6 na buwan mula nang umalis muli si Julius, ako na lang mag-isa sa apartment. Tahimik at sobrang tahimik. Habang lumilipas sa mga araw, Papa Dudut, mas lalong sumisikip ang dibdib ko sa tuwing dinadatnan ako. Sa bawat buwang lumilipas na walang pagbubuntis, pakiramdam ko ay parang may kulang sa pagkatao ko bilang isang babae. Hanggang isang araw sa sobrang pag-iisip ko, gusto ko na lang sanang ilubog ang sarili ko sa gawain. Sinubukan kong mag-bake ng cookies. Saka naglinis ako ng naglinis ng bahay, kusina, banyo, lahat. Doon ko napansin ang lababo. Hindi na maayos ang agos ng tubig. Mabaho at parang may bumabara. Naghanap ako ng isang tagalinis ng grease trap online. Akala ko'y simpleng bagay lang. Isang technical na problema lang sa bahay. Pero hindi ko alam, Papa Dudut, na yon palang simpleng problema sa lababo ang magiging simula ng pinakamasalimuot na yugto ng buhay ko. Dumating ang lalaking tagalinis. Magaspang ang mga palad pero may kumpiyansang hindi ko may paliwanag. May kayabangan ng kilos, hindi siya yung tipong kagigiliwan ng magulang mo. Pero yung tipong kaya kang paikutin sa isang sulyap lang. Earl ang pangalan niya. Hindi ko alam kung dahil ba matagal akong hindi nakakaramdam ng presensya ng lalaki o dahil ba sa katahimikan ng bahay namin. Pero ng araw na yon, Papa Dudut, ay may nangyaring pagbabago. Wait lang po.
Magandang hapon po, ma'am. Pasensya na, medyo natagalan ako. Meron pa kasing nauna. Okay lang po, pumasok na po kayo sir. Nako, nakakahiya naman po. Earl na lang po itawag niyo sa akin, ma'am. Kagabi pa kasi bumara yan. Mabuti nahanap niyo ako sa social media. Naghanap talaga ako. Ikaw ang unang nag-reply. Sana maayos mo. Nako, ma'am. Hindi talaga kayo nagkamali na ako nakuha niyo. Alam po ninyo, ma'am, marami akong kayang gawin. Yang aircon niyo, pwede ko rin linisin yan para masarap ang buga, mas malamig. Tipong kailangan nyo ng kayakap sa lamig. Matagal na ako naglilinis ng grease trap, kaya mamaya nito, di nababara to. Okay, salamat po. Nagtatrabaho kasi ako sa isang restaurant, ma'am. Kaya alam na alam ko paano linisin to. Tsaka nag-training din talaga ako. Okay pala. Aba, syempre. Kailangan talagang pag-aralan to kasi ako, gusto ko talaga masiguro na tamang ginagawa ko. Hindi pwedeng mali. Hindi pwedeng masayang ang binabayad na nagpapalinis sa akin. Hindi po ba? Tama naman. Bubuksan ko na tong baba ng lababo, ma'am, para masimulan ko nang makita kung gaano kabara ang grease trap. Sabi niyo sa chat na umaapaw, mabaho ang amoy? Oo, barado na talaga. Tama po ba 600 yung singil? Tama po, pero kapag may mga gumagalaw na. Anong gumagalaw? Mga uod po, ma'am. Naku kadiri naman, ayoko makita. Dyan lang kayo, ma'am. Hindi ko ipapakita sa inyo. Nakahanda naman tong paglalagyan ko. Naku, may mga uod nga, ma'am. Talaga ba? Madami. So magkano ibabayad ko? 800 po. Kayang-kaya nyo naman bayaran, ma'am. Mayaman naman kayo. Ganda nga ng bahay nyo eh. Sige, ayusin nyo na. Nako, mali yung nag-install ng grease trap nyo, ma'am. Dapat nakapatong itong pansala ng mga tira-tirang kanin. Ganun ba? Opo, pero maayos ko to mamaya. Aayusin ko po, Ma'am Rowena. O sige, para makapaghugas at makapagluto ako ng maayos. Madali lang naman to. Sa restaurant nga, sobrang lalaki ng mga grease trap na nililinis ko. Alam nyo, ma'am, kapag nagtatrabaho ka sa isang restaurant, kasama na talaga doon ang paglilinis ng grease trap. Chinecheck yan. Bawal barado kaya dapat buksan, kalkalin ang loob. Para maganda ang daloy ng tubig mula sa gripo. Hindi babara. Kaya dapat araw-arawin. Masipag ka pala. Kailangan po yan. Habang bata, dapat buhos ang lakas. Alam nyo, ma'am, bata pa lang ako. Banat na ako sa trabaho. Nag-construction din ako hanggang ngayon. Sideline para kumita ng pera. Sanay ako sa kahit anong trabaho. Kaya kita nyo naman sa katawan ko. Libre gym ang trabaho ko. Lilinisan ko lang to. Pwede po sa CR ko linisan to? Sige. Handa po ako. May dala akong sabon para malinis ko talaga. Magbabayad na lang po kayo mamaya. Salamat, Earl. Salamat din po sa inyo, ma'am. Teka, kayo lang ba nakatira dito? Mukhang walang ibang tao. Oo, nasa abroad kasi ang asawa ko. Anak nyo, ma'am, nasa school? Hindi pa kasi kami binibiyayaan ng asawa ko. Sana pag uwi niya makabuo. Kaya pala mukha pa rin kayong dalaga, ma'am. Kasi hindi pa kayo nagkakaanak. Pero sana magkaanak din kayo ng asawa nyo. Sana nga. Salamat. Walang anuman po. Sorry, ma'am. Hayaan nyo akong sabihin to sa inyo. Unang kita ko po kasi sa inyo kanina. Para po kayong anghel. Ang ganda nyo po. Swerte ng asawa nyo sa inyo. Naku, ako ang maswerte sa asawa ko. Mga padudod, sa unang tingin ko pa lamang kay Earl, alam ko nang hindi siya ordinaryong lalaki. May tikas at lakas ang kanyang presensya na mahirap ipagkaila. May itsura siya at ang hatak niya ay parang hindi madaling iwasan. May datingan siya, malakas at mapanganib. Kita sa mga mata niya na parang may something at kakaiba ang titig niya sa akin. Kaya ang awkward sa feeling habang nililinis niya ang grease trap. Aaminin ko na ang lakas ng kanyang appeal. Matapos niyang ayusin ang sira, akala ko ay tapos na rin ang koneksyon namin. Ngunit mali ako. Ilang araw pa lang ang lumipas ay nakatanggap na ako ng message mula sa kanya. Sa una ay kumustahan lang dahil siguro'y wala rin akong ginagawa sa bahay kaya nire-replyan ko. From kumusta ang lababo to personal things ang pinag-uusapan namin.
Naging madalas sa mga exchange messages namin, Papa Dudut. Lumikha ito ng kakaibang sigla sa araw ko. Sa bawat bahas ng cellphone ko ay parang napupuno ang bakanteng bahagi ng puso kong may uhaw sa pansin. Hindi ko alam kung saan nagsimulang maging mali ang lahat. Siguro ay noong mas hinahanap ko ang kanyang mga message sa akin kaysa sa tawag ni Julius. Siguro noong mas inabangan ko ang mga notification mula sa kanya kaysa sa update sa remittance. Hanggang sa hindi na lang kami nagkukumustahan, may mga pagkakataong nagyayaya siyang bisitahin ako sa bahay. Sa simula ay tumatanggi ako, Papa Dudut. Pero dumating din ang araw na napagod na akong tumanggi. Isang araw ay pumunta siya sa bahay hindi para maglinis ng grease trap, kundi para maging isang bisita lang. At mula roon ay parang tuluyan ng may nabasag sa akin. Isang selyo na matagal ko ng pilit na pinoprotektahan. Unti-unti akong pinasok ng tukso. At doon na nagsimula ang kasalanang hindi ko na naiwasan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagsimula ang kwento ko sa isang pangarap. Pero nauwi sa pagkakamaling hindi ko na maibabalik kailanman. Gaya ng marami, ang pangarap lang namin ay simple. Magkaroon ng sariling bahay at mabuo ang isang masayang pamilya. Kaya nang makabili kami ng apartment, akala ko'y simula na yon ng mas masaya naming bukas. Pero hindi pala sapat ang bahay para matawag na isang tahanan. Dumating ang katahimikan habang wala si Julius, unti-unting lumamig ang mga gabi. Ang mga dingding na sana'y pupuno ng halakhak ng aming anak ay nanatiling tahimik. Doon ko unang naramdaman ng lungkot na hindi ko maipaliwanag, isang uri ng pangungulila na hindi kayang sagutin ng video call o pera mula sa remittance. Doon pumasok sa buhay ko itong si Earl. Hindi lang siya basta tagalinis ng tubo. Sa kanyang mga tingin at kilos may hatak siyang mahirap na iwasan. Pawisan pero hindi dugyot. May angas pero hindi bastos. Mas lalo siyang naging kaakit-akit habang tinititigan ko siya. Kahit na may pawis siya ay mabango ang kanyang amoy. At sa isang babaeng katulad kong nauuhaw sa atensyon at haplos ay naging mahirap na huwag pansinin ng kakaibang karisma niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, ang dating pangarap kong tahanan ay naging pugad ng kasalanan. Ginawa naming motel ang bahay na sana'y magiging pugad ng munting pamilya. At bawat gabi ng paglimos ko ng oras mula kay Earl, alam kong may binibitawan akong pangarap. Pero sa mga sandaling yon ay pinili kong ipikit ang mga mata ko, Papa Dudut. Pinili kong kalimutan ang asawa kong nagsusumikap sa ilalim ng araw habang ako'y nilalamon ng init dito sa sariling bahay namin. Habang wala ang asawa ko'y inaangkin naman ang katawang ko ni Earl. Sa kanyang mga bisig ako nagpakulong. Sa kanyang yakap at init ay pinili kong magkaroon ng kasalanan at magtaksil, Papa Dudut. Ayos ka lang ba? Siguro. Ilang beses na natin ginagawa to, ganyan ka pa rin. Mukhang hindi sanay. Alam mo naman ang dahilan. Rowena naman, nabibigay ko naman ang gusto mo. Hindi pwedeng mabuntis ako. Maingat ako. Alam ko na hindi ka pwedeng mabuntis kasi wala dito ang asawa mo. Lagot ka kapag nangyari yun. Nandito ako para pasayahin ka, hindi para maging problema mo. Masaya ka naman sa akin, di ba? Oo, masaya akong kasama kita at napapaligaya mo ko, Earl. Yun naman pala eh. Ginagalingan ko nga para mas lalo kang matuwa sa experience mo sa akin. Tsaka alam mo naman, bata pa ako. Malakas.
Halatang bata. Kapag wala kang client, dito agad ang punta mo. Aba syempre naman, parang grease trap lang yan. Kailangan araw-araw chinecheck para malinis. Walang bara kapag ginagamit ang gripo. Diretso ang tubig, hindi ba? Speaking of grease trap, baka need mo nang i-check. Mamaya, check ko yan. Pero sa ngayon, yayakapin muna kita hanggang sa magsawa ako sa'yo. Earl, seryoso ko. Sa susunod, kailangan na nating gumamit ng proteksyon. Baka magkamali ka, baka makabuo tayo. Oo na, huwag ka na mag-alala. Para sa ikapapanatag ng loob mo, gagamit na ako. Salamat. Ayoko mag-alala ka. Alam mo, Rowena, natanong ko na to sa'yo dati pero alam ko naman ang sagot. Nandito lang ako hindi para ibigin mo, kundi gamitin. Pero hindi ako nagrereklamo. Wala naman tayong commitment sa isa't isa, kaya gagawin ko yung gusto mo. Kakayanin ko para wala tayong problema. Yun nga lang kapag dumating ang asawa mo, 1 buwan kitang hindi mayayakap. Mamimiss kita. Kapag bumalik na siya sa abroad, magagawa rin naman ulit natin yung ganito. Kung single ka lang, ikaw talaga ang gusto ko makasama forever. Ewan ko sa'yo, Matapos mo makuha ang katawan ko, ganyan ka na? sira ka talaga. Kapag ganyan, ipapakilala mo ko sa parents mo at kamag-anak. Siyempre naman. Pero dahil may asawa ko, sinisikreto mo pa rin sa akin kung saan ang bahay nyo. Huwag mo nang alamin. Pumupunta naman ako dito. Baka may tinatago ka sa akin, ha? Rowena naman, baka saan na naman mapunta tong usapan na to? Wala akong tinatago. Kinukwento ko naman sa'yo lahat eh. Tsaka sa kanila ako may tinatago. Itong relasyon natin, ayoko malaman ng parents ko. Binata ako tapos nakikipagrelasyon ako sa babaeng may asawa. Kaya wag na. Ang mahalaga, kapag gusto mo ng service ko, nandito agad ako. Pero hanggang kailan ang ganito? Hanggang walang nakakaalam. At alam kong mamamatay tayong walang makakaalam. Maingat naman tayo eh. Promise ko sa'yo nandito lang ako. At kapag kapiling mo ko, wala kang ibang iisipin kundi kaligayahan. Papadudot madalas ang pagkikita namin. Madalas din ang pagkakasala ko. Parang si Earl na ang asawa ko pero palihim ang kanyang pagpunta sa apartment dahil syempre baka may mga marites na nakapalibot at magsumbong sa asawa ko o sa kamag-anak niya. Kaya maingat kaming dalawa. Sa tuwing matatapos ang bawal naming sandali ay tinatakpan namin ito ng pagbibiro ng mga salitang tila pampalubag loob. Isa sa mga yon ang pinaka-tumatak sa akin, papadudot. Ang sabi ni Earl na buti raw at hindi pa ako nabuntis ng asawa ko kasi mukha pa rin akong dalaga. Pero sa loob-loob ko ay gusto ko nang magkaanak kami ni Julius. Gusto kong maging ina ng mga anak niya. Gusto kong bigyan ng anak ang asawa ko at makasama ko sa apartment. Yung biro niyang mukha akong dalaga sa unang dinig ay natawa ko. Pero habang inaalala ko ay ramdam kong tila tinatadyakan ang pagkatao ko. Parang sinasabi niya na kahit ilang ulit pa kaming nagsama ni Julius, bilang mag-asawa ay parang wala ring saysay dahil ang katawan ko ay para sa asawa ko ay naging laruan ng iba. Pero gusto kong tigilan na ang relasyon namin pero parang may tumutulak pa rin sa akin na ipagpatuloy ito. Gusto ko pa rin kayakap si Earl. Nararamdaman ang bisig niya at hininga niya. Tuwing may nangyayari sa amin sa kama, maingat siya na hindi ito magbunga. Pero hindi kasi yon ang totoong panganib, papadudot. Ang tunay na panganib ay yung sa tuwing inuulit namin ang bawal. Lalo bang lumalalim ang sugat sa konsensya ko. Hanggang sa naging routine na lamang. Hanggang sa tuluyang ko nang binitawan ng takot at pinili ang kasalanan. Isang araw hindi na ako dinatnan. Hindi ko kaagad pinansin, baka stress lang. Baka hormonal imbalance. Pero dumaan ang mga araw at walang dumating. Hindi pa ako umaamin sa sarili ko noon, papadudot, pero ramdam ko na may nabuo. At eksaktong dumating ang araw na yon, ang pagbalik ng asawa ko mula sa abroad. Hindi ako nakakuha ng pitis, sa puso ko ay eto na ang simula ng pinakamasakit na kabanata ng buhay ko. Kung talagang buntis ako pero baka pwede kong sabihin sa kanya ang dinadala ko. Kung talagang buntis man ako, papadudot.
Nginitian ko si Julius nang dumating na siya, niyakap, pinalikan at nagpakitang tuwang-tuwa. Pero sa loob-loob ko ay nagtatago ako sa dilim ng katotohanan. Ang anak na pinakahihintay naming mabuo ay anak pala ng tagalinis ng grease trap, Papa Dudut. Mahal, hindi ka ba nababanguhan sa amoy ng niluluto ko? Napapansin ko, parati ka na lang natutulala simula nang umuwi ako rito. May problema ka ba, mahal? Wala naman. Napagod lang siguro ako, mahal. Siguro napagod ka kasi. Nga pala, mahal, may binili akong vitamins para sa'yo. Pasensya ka na, mahal. Alam mo namang nananabig talaga ako sa'yo. Ginising pa kita kaninang madaling araw para gawin yun. Pero malay natin, makabuo na tayo. Kaya tama lang na halos buong magdamag kang pinagod ng malakas mong mister, hindi ba? Sana nga makabuo na tayo, mahal. Pahinga ka lang dyan, mahal ha. Malapit na itong maluto. Masarap tong sabaw. Magkakalakas ka na yan mamaya. Salamat, mahal. Ako dapat ang naghahanda para sa iyo eh. Magpahinga ka lang. Aalagaan ko ang nanay na magiging anak ko. Alam mo, sobrang saya ko siguro kung magiging tatay na talaga ako. Tapos dito na ako sa Pinas. Pero kailangan makaipon pa tayo. Magnenegosyo na lang tayo. Kaya naman natin. Lord, sana ibigay mo na sa amin yung hiling namin na isang anak. Kahit isa lang po. Magiging tatay ka, mahal. Oh, bakit ka umiiyak? Mahal kita. Gusto kong bigyan ka ng anak. Sana. Bibigay sa atin ni Lord June. Ramdam ko, mahal. Ito na yung hinihintay natin. Tiwala lang. Nagtitiwala naman ako. Dapat tumawa ka. Huwag ka nang umiyak. Basta, kakain ka ng niluto kong sabaw ha? O dito ka lang, maghuhugas mo na ako para konti na lang yung hugasan ko mamaya. Dapat ako na, mahal. Minsan ka na nga lang umuwi dito, ikaw pa ang gumagawa niyan. Ako dapat ang nagsisilbi sa'yo. Umaandar na naman yung mentality mong ganyan. Dito sa bahay natin, patas tayo. Nagkataon lang na lalaki ako. Pero hindi ibig sabihin na kung babae ka, ikaw na gumagawa ng gawaing bahay. Saka, namiss ko rin yung ganito. Dati ako naman talaga nagluluto sa bahay namin. Naman akong hilig ni tatay sa pagluluto. Kaya kapag may anak na tayo, ipapasa ko sa kanya mga recipe ko. Yun kung gusto lang naman niya. Kung ayaw niya, nasa kanya yun kung anong gusto niya. Baka naman niya ang pagiging mabait at mapagkakatiwala ang may bahay ko. Okay ka lang ba? Uminom ka kaya muna ng tubig. Sorry na talaga, mahal. Mamaya, yayakap na lang ako. Hindi na kita papagurin. Sa susunod na gabi na para makapagpahinga ka rin. Mahal, salamat sa pagmamahal. Salamat din at sobrang loyal mo sa akin, mahal. Kasi alam mo, yung ibang misis dyan na kapag iniwan ng mister dito sa Pinas, ayun, naghahanap ng ibang lalaki. Marami akong naririnig at nababasa ng mga ganyang storya. Ang lala, no? Hindi man lang makatiis. Hindi man lang inaalala na nagkakanda o gaga sa trabaho mister nila sa ibang bansa. Tapos nanghangaliwa pa sila. Ibang klase. Dapat ang mga ganyan, hinihiwalayan talaga. Di ba, mahal? Mahal? Oo, dapat lang. Pero ikaw, tiyak na hindi kita hihiwalayan. Kasi alam kong ako lang sa buhay mo. At kami lang dalawa na magiging baby natin ang mamahalin mo forever. Oo, mahal. Forever. Steady ka lang dyan. Paglilingkuran kita ngayong araw. Uy, malakas ang pressure ng tubig ah. Parang gustong ko mawala ng tubig. Dapat pala pahinaan ng pressure. Medyo puno na pala tong grease trap natin ah. Kailangan na natin magtawag ng tagalinis nito para pag alis ko, wala ka ng problema. Ikaw na ba maghahanap mamaya, mahal? Oo, hahanap ako ng tagalinis. Mabuti nang malinis to kaysa magkaaberya pa to kapag wala na ako. Mas dapat kitang bantayan. Baka kung sino-sino lang papasok dito at iba na pala ang sadya. Marami man loloko ngayon, no? Sige, mahal. Ako nang maghahanap ng tagalinis. Salamat, mahal. Marami naman sa social media, di ba? Basta may mukha at maraming reviews ang kunin mo, ha? Saka nandito naman ako eh.
Marami naman, mahal. Alam mo, pwede tayo mag-dinner mamaya sa labas. Yung tipong parang high school. Gusto mo yon? Ang senti ko talaga, no? Old school talaga ako eh. Saka gusto ko yung mga ginagawa natin dati. Lumalabas tayo kahit konti lang ang pera. At masaya tayo. Pero kakain din tayo sa medyo mamahalin. Kaya ko pa naman. Para maalala natin yung mga ginagawa natin dati. Naalala mo nun nung dinidate kita tapos tempura lang kinain natin? Oo naman, parang kailan lang. Tapos naging mag-asawa na tayo. Oh, mahal. Umiiyak ka na naman. Masaya lang ako na nagkatuluyan tayo. Kasi alam kong mahal na mahal mo ako. Siyempre naman. At ikaw, mahal mo ako. Tama, mahal. Mahal kita. Ikaw talaga. Tigilan mo na yung pag-iyak mo. Mahal na mahal kita. Matapos ang isang buwang bakasyon ng asawa kong si Julius dito sa Pilipinas ay muli na naman siyang umalis. Iyak siya ng iyak noong paalis na siya. Parang ramdam niyang may mabigat. Ako naman, Papa Dudut, ay pilit kong pinanatiling matatag ang mukha ko kahit sa likod ng mga yakap ko ay isang malaking kasinungalingan ang tinatago ko. Isang buwan akong nagkunwaring payapa pero noong umalis na si Julius ay unti-unti nang lumitaw ang mga sintomas. Madalas na pagkahilo, pagsusuka, panlalamig ng katawan. Isang umaga habang nanginginig ang kamay ko sa kaba ay bumili ako ng pregnancy test. Isang linyang hindi ko inaasahan ang lumitaw. 2 po yun. Positive, buntis ako. At ang masakit sa lahat ay sigurado akong hindi si Julius ang ama. Alam ko sa sarili kong si Earl yun, ang lalaking hindi ko dapat pinatuloy sa buhay ko. Pero inasikaso ko at pinagpatuloy hanggang sa mismong higaan naming mag-asawa. Isang desisyong ginawa ko sa gitna ng kahinaan. Tumayo ko sa harapan ng salamin at tinignan ang sarili ko, Papa Dudut, wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Pinaglaruan ko ang tiwala ng lalaking nagsumikap para sa pangarap namin. Pero Papa Dudut, mas malakas ang takot kesa konsensya noon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang katotohanan. Walang kahit na anong paliwanag ang kayang mag-justify sa ginawa ko, kaya't sa halip na umamin ay pinili kong magsinungaling. Pero hanggang kailan ko kayang itago ang lahat ng ito? Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tinawagan ko si Julius. Ibinahagi ko sa kanyang balita na buntis ako. Ramdam ko sa boses niya ang saya, ang pag-asa at pananabik. Paulit-ulit niyang sinasabi dati pa na sana raw yung nangyari sa amin bago siya umalis ay maging jackpot na. Para kapag bumalik siya ay may sasalubong na sa kanyang isang munting anghel. Hindi niya alam na hindi ang pagmamahal niya ang bumuo sa batang dinadala ko. Hindi niya alam na ang pinapangarap naming bunga ay nagmula sa kasalanan. Isa itong bunga ng pagkakamali, isang batang walang kamalay-malay na sa simula pa lang ay nilibing ko na sa kasinungalingan ang buong pagkatao niya. Sa bawat tibok ng puso ko ay kasabay ang pagdududa at takot. At dumating na ang araw ng panganganak ko. Dumating ang munting anghel sa aking buhay. At agad akong napaaninag sa mukha nito ang pagkakaiba at hindi ko nakita ang mata ni Julius ni ang ngiti ng lahi namin. Sa kislap ng kinang ng bata ay nakita ko ang pagkakamaling unti-unting sumisiklab sa puso ko. Namanan niya ang mukha ni Earl. Nagtataka ang mga tao sa paligid bakit daw mukhang maaga ang panganganak ko. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay naglakas loob ang pamilya ni Julius. Binilang nila ang mga araw mula sa pag-uwi ni Julius para alamin ang katotohanan. At nang magsimula silang mapaisip ay pinili nila ang DNA test, ang tanging daan para malaman ang katotohanan. Dumating ang resulta, hindi nga si Julius ang ama ng anak ko. Nangyari ang mga discovery na ito na hindi ko alam. Sekreto nilang ginawa ang lahat para lumabas ang totoo sa mga hinala nila.
At wala akong kamalay-malay na pinaalam na nila kay Julius ang katotohanan. Kaya umuwi ito hindi para masilayan ang anak ko kundi ang ipaalam sa akin na wala na dapat akong itago. Nalantad na ang sekreto ko, Papa Dudut. Baby, tahan na. Sandali. Sino ba to? Ang mas lalong di tatahan ng anak ko ng dahil dito eh. Sandali, nandyan na. Mahal? Dumating ka na pala. Bakit hindi mo sinabi? Siya ba? Oo. Ang baby natin. Ang junior mo. Rowena, pwede bang umayos ka? Alam ko na. Anong alam mo? Ano bang nangyayari? Mahal? Tignan mo tong papel na dala ko. Nakakabasa ka naman, hindi ba? Mahal? DNA? Pinapaternity test ng magulang ko ang batang yan. Sabi sa resulta, hindi ko siya anak. Ngayon, Rowena, sabihin mo sa akin, sino ka man ng batang yan? Ikaw ang ama ni Junior. Sinungaling! Mahal! Ba't mo ginawa sa akin to? Bakit? Anak, tahan na. Tahan na, anak. Ibig sabihin pala na umuwi ako, may laman na pala yung tiyan mo. Binilang namin. Nabuo ang bata bago pa man ako umuwi nun. Habang sumisiping ka sa akin, ibang lalaki na ang iniisip mo. Baka ito sana ang gusto mo mangyari. Gusto mo sana na paniwalaan ako na ako ang tatay na magiging anak mo sa pagtataksil. Siyempre alam mo na nun, nabuntis ka na, hindi ba? Hindi. Anak mo si Junior, mahal. Anak mo siya. Di ba tigilan mo na yung kasinungalingan mo? Hindi nagsisinungaling ang siyensya. Sabi sa resulta ng DNA, iba ang ama ng bata. Sino? Kanino ka nagpakamot nung wala ako? Kanino? Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Akala ko mahal mo ako pero ginawa mo akong tanga. Binigay ko naman sa iyo lahat. Lahat, Rowena. Nagtrabaho ako sa ibang bansa para may maipadala sa iyo. Para meron tayong magandang buhay. Kailangan ko magtrabaho para sa kinabukasan natin. Tapos babaliwalain mo lang lahat yon. Mahal. Tigilan mo ako sa kakamahal mo. Dahil hindi mo ako mahal. Makasarili ka. Maharot ka. Malandi ka. Hindi ka makatiis. Nakakahiya ka, Rowena. Nakakahiya ka. Sorry. Ano? Aamin ka na ba sa kasalanan mo? O paninindigan mo talaga ang kasinungalingan mo? Sorry, nagkamali ako. Alam mo, kung hindi lang nagduda ang mga magulang ko, sigurado hanggang ngayon, pinagtatawanan niyo pa rin ako ng lalaki mo. Kasi syempre naisahan niyo ako eh. Ang saya sana, no? Pero hindi. Hindi na ngayon. Simula ngayon wala nang tayo. Nawala na yung babaeng minahal ko. Yung babaeng pinakasalan ko. Yung babaeng pinagkakatiwalaan ko. Wala na. Kaya magbalot-balot ka na. Lumayas ka na rito. Julius naman, paano kami na bata? Ang kapal ng mukha mo para tanungin ako niyan. Alam mo naman ang sagot. Puntahan niyo ang ama ng batang yan. Magsama kayo kung gusto niyo kahit hanggang sa impyerno. Sinayang mo lahat ng pangarap natin. Napaulang kwenta mo. Mahal. Sabi na huwag mo akong tawagin mahal. Sige na. Lumayas na kayo sa pamamahay ko. Julius, wag. Ayaw mo umalis ha? Halika. Gusto mo ng ganito ha? Yung kinakaladkad ka. Hindi ako lalayas. Bahay ko rin to. Hindi mo bahay to. Kaya lumayas ka, malandi ka. Oo, nagkasala ko. Pero bahay ko rin to. Ano? Ang kapal talaga ng mukha mo. Conjugal property natin to. May karapatan ako dito. Anak ng... Talaga ha? Ibang klase. Lumayas ka. Layas! Hindi! Makinig ka. Bahay ko lang to. Medyo mahina rin pala yung kukote mo no? Anong ibig mong sabihin? Siguro, nakatunog ang tadhana na mangyayari to. Kasi, nasa pangalan pa ni ate itong bahay. Alam mo, bobo ka rin Makati ka eh. Hindi ba sina ate may-ari nito? Binili ko lang to sa kanila. Buti, hindi pa nailipat sa pangalan ko. Kaya tigil-tigilan mo ako sa conjugal na yan. Wala kang karapatan dito. Lumayas ka na! Kundi tatadya ka na ata palabas! Ano? Gusto mo bang ulitin ko? Maawa ka, Julius. Maawa ka. Hindi na ako gagawa na kung ano man. Hindi na. Tapos, gusto mo ako maging ama ng batang yan? Gagawin mo pa akong tanga. Pasensya ka na ha. Walang kasalanan ng bata rito. Kasalanan mo to.
Pumatol ka sa ibang lalaki kahit may asawa ka na. Sige na, kunin mo na ang mga gamit mo. Umalis ka na sa bahay na to. Julius, nagmamakaawa ako. Gusto mo ba tumawag pa ako ng barangay? O baka gusto mo ipatampot pa kita sa pulis? Gusto mo pagsigawan ko pa sa lahat na etong asawa kong balandi, oh? Pinapalayas ko kasi nagpakawot sa ibang lalaki habang wala ako. Yung ba gusto mo? Sige na, kunin mo na ang mga gamit mo. Kung gusto mo magdemanda, gawin mo. Pero ngayon, kailangan mo na umalis sa bahay na to at baka magdilim pa paningin ko. May magawa pa ako hindi maganda. Ayokong dungisan ang kamay ko, Rowena! Umalis ka na! Papadudot dumaan ako sa isang unos na ako mismo ang nagsimula. Akala ko po ay may habag pa si Julius na maibibigay sa akin pero wala na pala akong pwedeng kapitan pa. Iniwan niya ako at pinalayas niya ako sa bahay namin at doon ko lang rin po nalaman ang katotohanan tungkol sa apartment naming tinitirhan. Sa pangalan pa pala ng kapatid niya ito nakapangalan, wala akong legal na karapatan kahit isang sulok sa bahay na minsang inakalang magiging pugad ng aming pamilya. Napagtanto ko po na lahat ng inakala kong akin ay wala pala talaga. Wala po akong mukhang may harap sa pamilya ko, naniniwala silang mabait at tapat akong asawa. Hindi ko kinayang aminin sa kanila ang buong katotohanan na ako ang sumira ng pamilya ko. Na isa akong taksil at malanding babaeng pumatol sa isang tagalinis ng grease trap. Kaya kahit napakahirap ay pinili kong lumayo sa pamilya ko. Ayaw kong marinig ang mga sumbat nila dahil alam kong kasalanan ko naman ang lahat ng ito. Nakipagkita ako kay Earl, dapat niyang malaman na wala na akong tinitirhan at bistado na ako ng asawa ko. Hindi ko po alam kung anong klaseng lakas ng loob ang nagtulak sa akin para makipagkita, Papadudot. Siguro yung maasa kung kahit papaano ay may malasakit siya sa akin dahil siya ang tunay na ama ng anak ko. Pero Papadudot, ang pagharap namin ay ibang klaseng unos. Para akong tinangay ng ipo-ipo at ibinagsak sa kawalan. Parang naging pera-peraso ang pagkatao ko at hirap akong buuin itong muli. Mahirap po talaga. Sobrang sising-sisi ako sa nagawa kong pakikipagrelasyon sa kanya, Papadudot. Earl? Bakit ka pumunta dito? Sabi ko naman sa'yo na doon na lang tayo sa bahay nyo. Umalis na ba asawa mo? Bumalik na abroad? Teka, napuhin ka ba? Mailikabok nga rito. Sabi ko naman sa'yo na wag na dito. Kung hindi ko pa nakita ang post ng kaibigan mo, hindi kita mapupuntahan dito. Bakit ba? Anong sadya mo? Mamayang gabi, libre na ako. Pupuntahan kita. Pwede na naman, di ba? Ilang buwan ka na rin ng anak. Isang buong pamilya na kayo ng asawa mo. Hanip, nakabuo pa kayo. Earl, may sasabihin ako sa'yo. Ang seryoso mo naman. Ano yun? Ang anak ko, hindi anak ni Julius. Ano? Sabi mo. Anak mo siya. Ano? Pina-DNA test siya. Hindi siya anak ni Julius. Anak mo si Junior. Ibig sabihin. Alam na nila ang sikreto ko. Alam nilang may kalaguyo ako. Alam nilang pinagtataksilan ko si Julius. Paano ka? Anong paano ko? Kaya ako nandito dahil gusto kong panagutan mo ko. Anong panagot ang sinasabi mo? Nahihibang ka ba, Rowena? Hindi ako nahihibang. Hiniwalayan na ako ng asawa ko. Ang sabi niya bahala na ako sa buhay ko. Malaya na akong gawin ang gusto ko. Earl, ikaw lang ang matatakbuhan ko. Meron tayong anak. Magiging pamilya tayong tatlo. Rowena, hindi pwede ang sinasabi mo. Kahit anak ko pa yan, hindi tayo pwede magsama. Anong hindi pwede? Kasi hindi pwede. Tapos. Sige na, umalis ka na rito. Magtatrabaho pa ako. Kita mo naman nakakahiyang makipagchismisan lang ako rito. Tsaka huwag kang gumawa ng iskandalo. Bakit ka ganyan? Dahil ba may iba ka na? Nagkaroon ka ng ibang babae habang buntis ako't hindi nagpapakita sa'yo? Para walang makahalata na may ibang lalaki sa buhay ko? Hindi ka nakatiis? Naghanap ka ng iba, ganun ba? Tigilan mo nga ako sa mga banat mong ganyan.
Ikaw ang hindi nakatiis. Kaya nga pumatol ka sa akin, di ba? Ano? Sige na, umalis ka na. Hindi ako aalis, Earl. Kailangan kita. Kailangan ka ng anak mo. Wala na akong mababalikan. Wala na akong bahay. Maawa ka naman. Hindi mo ba ako mahal? Nakakainis ka na, tama na. Ibig sabihin, ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang kahinaan ko para makuha ang gusto mo. Rowena, alam natin sa simula na hindi seryosong relasyong meron tayo. Ang importante, masaya ka kapag ginagawa natin yun. Napunan ko ang pagkukulang ng asawa mo. Pero wala akong balak na maging asawa mo. Kasi Sige, ituloy mo. Kasi ano? may asawa na ako at pamilya. Ano? Walang hiya ka! Aba, Napakasama mo! Binaboy mo lang ako! ginusto mo ang lahat, Rowena. Ginusto mo lahat. Hindi kita pinilit. Kaya pala gusto mo lang sa bahay ginagawa ang lahat dahil may asawa ka na pala. Ayaw mong ipaalam sa akin kung saan ang bahay mo. Buti nakita ko sa post ng kaibigan mo na nagtatrabaho ka rito. Nakatag ka! Hayop ka! Ano ba? Ulitin mo ba akong sampalin, ha? Baka hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Sinira mo ang buhay ko! Rowena, gumising ka nga. Hindi ako sumira sa buhay mo. Ikaw! Ang ginawa ko lang paligayahin ka. Yun lang naman. Wala sa usapan natin na magiging asawa mo ko. Kalaguyo lang. Nasaan utak mo? Walang hiya ka talaga! Sige, sampalin mo pa ako. Gusto mong ikwento ko sa lahat kung gaano ka nasasarapan kapag ginagawa natin yun sa loob ng bahay nyo? Gusto mo para mas lalo masira yung pangalan mo? Sige, gawin mo. Total sinira mo naman ang pangalan ko. Sirang-sira na. Sisirain ko rin ang buhay mo. Matapos akong palayasin ni Julius, ang tanging direksyon na naisip kong puntahan ay kay Earl. Pero sobrang sakit pala nang malaman kong hindi rin kami pwedeng magsama ni Earl dahil may asawa at anak na rin siya. Para kong iniwan ang lahat. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Pakiramdam ko noon ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig at parang gumuhit ang bawat salitang yon sa puso ko. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Paanong ganito kadaling magsalita si Earl samantalang ako ay araw-araw na pinapasan ng bigat ng kasalanan yon. Iniwan niya ako bitbit ang anak naming walang kamalay-malay at higit sa lahat ay itinulak niya akong mag-isa sa kahihiyan at kawalan. Mula noon ay para akong multong gumagala, wala akong permanenteng tirahan at walang makausap at higit sa lahat ay wala akong kapatawaran. Kahit mula sa sarili ko. Araw-araw ay hawak ko ang anak kong inosente at hindi ko maiwasang mapaluha dahil ang bawat ngiti niya, ang bawat paghimig niya ng mama ay paalala na siya ay bunga ng isang pagkakamali. Hindi ko po siya sinisisi, Papa Dudut, ang bata ay walang sala. Ako ang may kasalanan, ako ang gumawa ng desisyong yon. Madalas kapag mag-isa ako sa sulok ng inuupahang maliit na kwarto ay napapatingin ako sa kisame at napapabulong na sana'y hindi na lamang nagbara ang grease trap. Isang simpleng problema sa lababo ang naging simula ng lahat ng ito. Isang tawag sa isang hindi kilalang lalaki, isang tukso na hindi ko pinikilan. At ngayon, isang buhay na punong-puno ng pagsisisi. Hindi ko po alam kung may kapatawaran pa sa mundong ito ang kagaya ko, Papa Dudut. Pero sa bawat sandaling kasama ko ang anak ko ay pinipili kong bumawi. Ginagawa ko ang lahat para maibigay ang pagmamahal na maaaring hindi na niya makuha sa ama niya. Sana po balang araw ay matutunan din niya akong patawarin. Hanggang dito na lamang po at salamat po sa pagbibigay ng espasyo para sa isang katulad kong nagkamali. Sana po sa pagbabahagi ko nito ay may matauhan, may umiwas, may mailigtas pa mula sa pagkakasalang tulad ng sa akin. Kaya't kapag may nagbabara sa bahay ninyo, huwag nyo nang subukan pang gumawa ng mga bagay na maaaring magdulot pa ng kasalanan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rowena. Ako nga pala si Dindo, 55 years old.
isang sumakses na negosyante at isang sumakses na lover. Paanong sumakses na lover? 3 kasi ang girlfriends ko. Huwag kayong magalit agad. Consensual naman po ito. Lahat sila ay payag sa sitwasyon. Isa kasi akong polyamorous. Yun bang maraming karelasyon at may consent yon? Wala po itong kinalaman sa relihiyon ko. Isa akong sagradong Katoliko. Alam ng mga karelasyon ko na pinagsasabay-sabay ko sila. Walang kabit sa kanila. Sadyang karelasyon ko lamang talaga silang lahat. Nagsimula po ang pagiging polyamorous ko noong nagkahiwalay kami ng asawa ko. 25 years old ako noong ikasal. Nagtagal lang ang relasyon namin ng 4 na taon dahil mabilis akong ma-attract sa ibang babae. Pero hindi ko naman siya niloko. Sadyang hindi lang ako makapagpigil na magkaroon ng interest sa ibang babae. Pero hindi ko naman tinutuloy hanggang tingin lang ako. Naging intense ang kagustuhan ko magkaroon ng maraming karelasyon. Kaya nawalan ako ng gana sa asawa ko. Inamin ko sa kanya ang totoo at nagkahiwalay kami. Natagalan bago ako magkaroon ulit ng karelasyon kasi gusto ko na ngang subukan yung maraming karelasyon. Pero walang pumayag. Hanggang sa nakilala ko si Jem, 35 years old, liberated at dating lumaki sa ibang bansa. Kaya komportable akong sinabi sa kanya ang kagustuhan kong masubukan ang polyamory o non-monogamy relationship. Payag siya. Gusto rin daw niyang mag-explore. Kaya pumasok na rin sa eksena ang mga sumunod kong karelasyon na sumabay kay Jem. Sumunod ay si Mela, 30 years old, at ang pinakabago na si Ruby, 25 years old. Dindo, parang nagka-crave ako ng bulalo. Order tayo. Saang resto mo ba gusto? Sa Tagaytay. May magdi-deliver kaya mula Tagaytay hanggang dito sa Marikina? Ayoko ng delivery. Pagdating nun malamang masebo na. Hindi na lang ako diniretso. Gusto mo lang palang magtagaytay. Hiya ako eh. O sige, magbihis ka na para bago magdilim ando na tayo. Hindi ako nakakatikim ng bulalo ngayon. Ha? Ang gulo. Kala ko ba gusto mo ng bulalo? Bukas ko pa gustong tumikim ng bulalo. Saktong 5 p.m. yung cravings ko ah. Alas siya. Tara na please. Alanganin ako bukas. May date kami ni Mela. Mansari namin. Oo nga pala. 14 bukas. Happy monthsary sa inyo. Stay strong. Salamat. Ngayon ba ayaw mo talaga? Pwede pa naman tayong umabol. Hindi na. Sa Friday na lang kaya. Nagpapasama naman si Ruby para sa Art Fest sa Makati. Wala na bang ibang araw? Biyernes lang ako available eh. Teka, susubukan kong tawagan si Ruby kung anong update dun sa Art Fest na yon. Hi, Dindo baby. Bakit? Ruby, tuloy ba tayo sa Friday? Oo naman, pero kasama ko yung ibang friends kong Gen Z ha. Okay lang ba sa'yo? Okay lang bang bumawi na lang ako sa'yo sa ibang araw? Gusto kasi ni Jem pumunta sa Tagaytay para magbulalo. Ay, hello kay Jem. Sige, go lang kayo sa Friday kasi naisip ko rin baka hindi ka makarelate sa usapan namin ng friends ko. Bawi ka na lang sa akin bukas. Coffee date tayo. Nako, yun lang. May date kami ni Mela bukas. Mansari namin. Oo nga pala no, 14th pala bukas. Uy, happy monthsary! I-text mo ako kung kailan pa next na available ka. Tapos kung saan mo gustong pumunta. Babawi ako sa'yo, promise. Sige, check ko mamaya sa schedule ko. Sige na baby, may pinapanood kasi akong K-drama ngayon. Ang intense na ng mga nangyayari. Usap na lang tayo later ha. Bye! Love you!
Bye! Love you too! Jem, okay na tayo sa Friday. Pumayag na si Ruby na hindi ako kasama sa Art Fest. Hindi ba nakakahiya sa kanya? Siya pa naman tong naunang nagpa-schedule sa'yo. Hindi naman. Okay lang daw sa kanya kasi kasama naman daw niya yung Gen Z friends niya. Baka ma-out of place pa ako ron pag magkakasama kami. Alam mo naman kung anong henerasyon ko. Baka magmukha kang babysitter pag kasama mo sila. Grabe to. Ganun na ba ako katanda sa paningin mo? Ang hot nga ng edad mo eh. Halika nga rito, Daddy. Palambing ang baby mo. Ang bilis bumawi ah. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Papakainin talaga kita ng maraming bulalo sa Tagaytay sa Friday. Ang swabe lang ng relasyon ko sa 3 girlfriends ko, hindi ba? Feeling ko ay maraming mga lalaki ang naiinggit sa akin. Paano ba naman ay 3 understanding at submissive na girlfriends ang meron ako? Lahat sila ay magaganda at sexy. Bonus pa na marunong makisama at malawak ang pag-iisip. Kahit medyo magkakalayo rin ang edad nila, hindi rin yun naging sagabal para magkaintindihan sila. Close na nga silang 3 dahil may times na magkakasama naman kaming 3 kapag pare-parehas na bakante ang mga schedules namin. Lahat ng kailangan nila ako rin ang gumagastos. Kumagay good provider ako sa kanila. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nag-stay din sila. Palibhasa lahat sila ay may daddy issues. Mga tatay na inabandona sila nung mga bata pa lamang sila. Kaya nakahanap din sila ng daddy image sa akin. Marami ang nanghuhusga sa relasyong meron ako sa kanila. Kasi pinopost ko rin sila sa Facebook. Proud ako. Pero binabash nila ako kaya nag-uusap-usap kaming 4 na maging low-key na lamang kami sa social media. Paraan ko na rin yon para proteksyonan ng mga mahal kong girlfriends. Actually, ideyang ngayon ni Mela, ang ikalawa kong girlfriend. Isa siyang public school teacher kaya malakas din yung suggestion niyang huwag naming ilantad masyado sa social media ang relasyon namin dahil ayaw niyang may hindi magandang maisip sa kanyang mga estudyante niya. Lalo na yung mga magulang na mga estudyante niya. Tulad ni Jem, malawak din ang pag-iisip ni Mela. At ang maganda pa ay lagi rin niya akong pinoproteksyonan sa mga taong gusto akong husgahan. Papa Dudut. Masarap tong in-order kong fresh oyster. Gusto mo ba? Nako, pas. Alam mo namang sensitive ang sikmura ako. May meeting pa naman ako bukas. Ay, oo nga pala. Sorry. Yung gift ko pala sa'yo sa mansari natin, nasa kondo ha. Naiwan ko kasi. Sorry talaga, hindi ko nadala. Nagmamadali na kasi ako eh. Okay lang yon. Ano ka ba? Alam mo namang hindi ako mahilig sa regalo. Hindi ko naman love language yan. Oo nga pala. Quality time ang love language mo. At consideration. Ha? May bagong love language na pala? In-update ng mga Gen Z. Gusto ko, i-consider mo pa rin ako sa mga plano mo o desisyon. Kahit 3 kaming karelasyon mo. Lagi naman, di ba? Alam nyo namang kinakausap ko kayo isa-isa kung may mga gagawin akong desisyon. Kino-consider ko rin syempre ang mararamdaman nyo. Alam mo yan. Alam nyo lahat yan. Alam ko naman. Gusto ko lang uli ipaalala. Hindi ko yung nakakalimutan, no? Kaya nga ang swerte ko sa'yo eh. Kasi kahit 3 kaming karelasyon mo, hindi mo pa rin nakakalimutan ang responsibilidad mo sa akin. Time management lang yan. Tsaka maraming pera. Hindi ka naman pwedeng pumasok sa ganitong klaseng relasyon kung butas ang bulsa mo, di ba? Siyempre, kailangan kong i-provide ang needs nyo. Lalo sa mga date natin. Ay, ang swerte lang talaga naming 3 sa'yo. At swerte rin ako sa inyo, no? Sobrang understanding nyo. Hindi ko alam kung bakit ako binagsakan ng ganitong biyaya. Tumatawag si Ruby. Sagutin ko lang, ha? Hello, Ruby? Hello, Dindo? Tapos na ba kayo sa monthsary date nyo ni Mela? Hindi pa. Kakasimula pa lang namin. Na-traffic kami kanina eh. Bakit? Bored kasi ako ngayon eh.
ng friends ko. Nandito ako sa mall ngayon. Ayokong mag-isa. Padalan kita ng pera pang shopping mo. Ayoko ng pera. Gusto ko ng kasama. Teka, kakausapin ko si Mela. Mela, si Ruby nagpapasama sa mall. Nag-cancel daw friends niya sa gala nila. Papuntahin mo na lang kaya siya rito para safe siya. Ang fragile pa naman ni Ruby. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Okay lang sa'yo, nakasalo natin siya sa date natin. Okay lang. The more, the merrier. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ruby, pumunta ka na lang daw dito sa restaurant kung asan kami ni Mela. Pero monthsary date nyo ngayon. Ayoko maging third wheel, nakakahiya kaya. Siya nga ang nagsuggest. Nagwo-worry siya sa'yo. Alam kasi niyang mahina akong person. Yan nga rin ang sabi niya. O ano, ibubuk na kita ng masasakyan ha? Isasend ko na rin sa iyo yung menu nila rito para maka-order na ako. Okay, sige, see you. Love you. Pakisabi kay Mela, love na love ko siya. Love you too. Ingat ka. Send mo sa akin yung location mo para mabuko na masasakyan mo. Okay po. Pumayag si Ruby? Oo, ibubuk ko lang siya ng masasakyan. Thank you Mela ha. Para saan? Sa pagiging understanding at caring mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Love you. Love you too. Nakatitig lang ako kay Mela at sinusubukan kong tignan kung kaplastikan lang ba ang pinakita niya sa akin. Pero naramdaman kong sincere siya. Gusto niya talagang makasama rin si Ruby. Kilala na rin halos niya si Ruby at ang mga hilig nito. Siya na nga rin ang nagsuggest ng orderin ni Ruby at pumayag naman si Ruby dahil yun daw ang gusto niya. Nakakatuwang pagmasdan kung gaano nagmamahala ng mga girlfriend ko. Nang makarating na nga si Ruby sa restaurant, una pa niyang niyakap si Mela kesa sa akin. Mas kinumusta pa niya si Mela at mas nakapag-usap pa silang dalawa. Akala mo'y date nila yon. Munti ka na ako ma-out of place, pero ayos lang. Ang saya lang sa kalooban na makita silang masaya. Mas naging masaya ang monthsary date namin yon ni Mela. Panay na kasi ang tawanan namin. Bentang-benta kasi ang jokes ni Ruby sa amin ni Mela. Masiyahin talaga at little sunshine kung may tuturing namin si Ruby. Ang sarap niyang alagaan at mahalin. Kaya nga kahit malaki ang agwat ng edad niya sa akin ay ayos lang. Nagkakaintindihan pa rin kami. Mature din siyang mag-isip kaya nga pumayag din siya agad sa relasyong yon. Aware na raw siya sa ganong klase ng relasyon base na rin sa mga kwentuhan ng mga kamag-anak niyang nasa ibang bansa at liberated. Kaya hindi natagalan ang pagpapaliwanag ko sa kanya noong time na nililigawan ko pa nga siya. Gusto rin daw niyang masubukan at so far ay wala naman siyang naging reklamo dahil tulad ng sinabi ko, lahat ng kailangan niya na ibibigay ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kina Jem at kay Mela. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung schedule lang naman ang pag-uusapan, baka nagtataka na rin kayo kung paano ko nahahandle ang oras ko sa 3 karelasyon ko. May oras pa ba ako para sa kanilang lahat? May oras pa ba ako sa sarili ko? Sa negosyo ko, sa pamilya ko? Lahat ng sagot sa mga tanong na yan ay oo. Magaling ako mag-schedule ng oras. Inayos ko talaga ang schedule naming 4 para patas ang hatian sa akin. Inalam ko ang schedule ng bawat isa. Kung kailan sila madalas free, doon ko ina-adjust ang schedule ko. Aaminin ko nung una syempre hindi yon ganong kadali pero nakasanayan na lang din. Hinahanap-hanap na ng katawang ko ang nakasanayan kong schedule. Maganda nga rin na madalas puno na ang schedule ko para hindi na ako makapag-isip ng mga hindi mga magaganda. Iwas overthink kumbaga. Isa yon sa advantages na meron kang 3 karelasyon na kumukuha ng halos lahat ng oras at atensyon mo. Nawawalan ka ng oras para mag-isip
ng mga negative na nangyayari sa buhay mo. Lagi ako naaaliw sa presensya nila. Wala tuloy akong stress masyado na nararamdaman maliban sa negosyo ko. Dadaan lang saglit ang stress na yon sa trabaho. Tapos makakalimutan ko na kaagad. Paano ba naman kasi meron akong 3 karelasyon na nagpapagaan ng lahat ng problema ko? Sa konting lambingan lang nila at pag-aalala, nababawasan na ang bigat kaya mas lalo akong nagpupursige na magtrabaho para masuklian ko ang lahat ng mga ginagawa nilang suporta at ibinibigay na pagmamahal sa akin. Kung ako lang talagang mag-isa, hindi ko yon kakayanin. Alam siguro ni Lord yon, kaya pinayagan niya akong humakot ng 3 supportive and understanding na mga karelasyon. Paborito ko talaga rito sa Binondo. Ang sarap ng pagkain! Heaven! Kaya nung niyaya niyo ako ni Dindo, umuo agad ako. Panalo yung asado nila rito, di ba Dindo? Kahit saan pa tayo kumain, basta kasama kayong 3, masarap lahat. Busog palagi. Bakit kasi hindi sumama si Ruby? Sayang naman. Kumpleto na sana tayo ngayon. Tama. Eh di sana narinig pa niya ng buo tong pangbobola ni Dindo sa atin. Tinatapos pa raw niya yung K-drama na pinapanood niya. Ang dami na raw kasing spoiler sa Facebook. Ay, gets. Lagi ko nga nakikita yung rants niya sa Facebook tungkol dyan sa mga spoiler. Nakasad react nga ako madalas sa mga post niya para ipakita yung support ko. Yung bunso pa naman nating yon, pet peeve talagang spoilers ng K-drama. Nakakamiss tuloy kasama si Ruby. Ilang araw na siyang hindi nagpapakita sa akin eh. Iba kasi kapag nahook ka na sa K-drama, ang hirap ng bitawan ng cellphone mo. Umabot din ako sa ganong phase, no? Buti nga at natigilan ko. Paano mo natigilan? Wala na nakilala ko si Dindo. Hindi ko na kailangan kiligin sa mga K-drama kasi nakahanap na ako ng real life opa. Oh, sino ngayon ang magaling mang bola, ha? Kinilig ang sikmura ako ron, ah. Hindi ko alam kung dala ba ng betsin na nakain ko o dahil lang sa sinabi mo, Jem. Teka, competitive ako. Wait ka lang, Jem. May pangbobola rin ako kay Dindo mamaya. Magpapatunaw lang ako saglit. Ay, Okay ka lang, Jem? Ang lalim ng hugot ng buntong hininga mo ron ah. May problema ba? wala naman. Tigilan mo nga ako. Kilala na kita. Kwento ka na. Andito kami ni Dindo para sa'yo. Kasi ang saya ko lang kapag kasama kayo. Lalo pa pag andito si Ruby. Nasisenti ako lalo nang pagpauwi na ako sa apartment ko. Tapos mag-isa na lang ako ulit. Mag-isa rin ako sa apartment ko at gets ko yung sinasabi mo. Malungkot talagang maging mag-isa. Oh, wag na kayong malungkot. Pati ako nahahawa sa inyo eh. Balik tayo sa usapang betsin. Ay, okay. Malungkot na nga kayo. Ano bang magagawa ko para maging masaya ulit kayo? Wala naman. Lilipas din to. Ganito talaga ako minsan kapag sobra yung saya. Biglang susundot yung lungkot. Weird, diba? Hindi yan weird. Minsan kasi sa sobrang saya natin, bigla tayong kakabahan na baka may bawi. Baka biglang parating na uli yung lungkot. Kasi hindi naman palaging masaya, di ba? Kaya tuloy ayun. Minsan nakakatakot ng maging sobrang masaya kasi pwedeng bawiin sa'yo yun anytime. Naisip ko lang ngayon. Ewan kung papayag kayo, ha? Gusto nyo bang magsama-sama na lang tayo sa kondo ko? Magli-live-in tayong 4? Oo, matagal ko na rin naiisip yun na i-suggest. Kaya lang, baka hindi pa kayo ready. Pero parang sign na tong usapan natin na ituloy ko na nga. Kahit ako rin kasi, nalulungkot kapag hindi ko kayo nakakasama pag-uwi. Ang bilis ko lang kayo mamiss. Naisip ko rin yan. Kaya lang nahihiya ako i-suggest. Parang ang kapal kasi ng mukha ko pag ganun. Ako rin. So payag na kayong dalawa sa pagli-live-in natin? Oo! Si Ruby na lang ang kailangan para makulain na tong drawing natin. Teka, tatawagan ko siya. Hi, Dindo! Ruby, may good news kami para sa'yo. Ready ka na ba?
Binabalita ko na nga kay Ruby ang plano namin ni Jem at Mela na magsama-sama na sa kondo. Agad namang pumayag si Ruby at gusto rin daw niya ang ideya na yon. Malaking tipid yon sa kanya lalo't hindi na siya uupa pa. Makakapag-abot na raw siya ng mas malaki sa mga magulang niya. Natuwa naman sina Mela at Jem sa sinasabi ni Ruby. Yun lang naman ang siselyo noon sa usapan namin. After noon ay nagsabi si Ruby na susunod siya sa amin sa Binondo para mapag-usapan namin ang planong pagli-live-in. Wala pang isang oras, nakarating na nga si Ruby. Mas naging maayos ang usapan dahil 3 na silang kaharap ko ng mga oras na yon. Lahat sila ay masaya. Nagyakapan pa nga sila dahil yun daw ang pinakamagandang plano na nailabas nila. Inabot na nga kami ng ilang oras pa sa Binondo dahil napasarap na nga sa pagkain, napasarap pa sa usapan. Ilang buwan ang inabot bago tuluyang nakalipat ang 3 karelasyon ko sa bahay. May mga inayos pa rin kasi sila sa dati nilang inuupahan. Kasabay noon ay pinagbebenta na rin nila ang mga appliance nila na hindi nila pwedeng isiksik sa kondo. Damit lang at ibang gamit pang babae ang dinala nila sa paglipat nila. Alam naman kasi nila na kumpleto ako sa appliance at ibang gamit. At nangako ako sa kanila na kung hindi pa sapat ang mga gamit ko, ipagbibili ko sila oras na makasettle silang 3 sa kondo. Sa unang Sabado na magkakasama kami sa sala, masaya kaming nag-uusap-usap. Kahit puyat kaming 4 dahil nga napasarap sa kwentuhan noong isang gabi, ay makikita mong puno pa rin kami ng enerhiya sa katawan. Kahit ako nga mismo na may edad na ay sinusubukan ko pa rin makahabol sa usapan at harutan nilang 3, papadudot. Gusto nyo bang ipagtimpla ko kayo ng kape? O umorder na lang ako? Wag na. Baka mamayang gabi hindi na naman tayo makatulog. Gusto na naman yata ni Dindo magpuyat eh. Nasusulit niya ang pagpupuyat kasi nilalambing natin siya eh. Enjoy na enjoy siya sa cuddles. Sobra nyo naman akong i-judge. Baka lang kako gusto nyong sumigla ulit kaya nag-offer ako ng kape. Parang palobat na kasi kayo. Mukha pa ba kaming lowbat para sa'yo? Para na nga kaming kitikiti sa likod oh. Fully charged pa kami. Kumalma na lang muna tayo dito sa sala. Ayos naman kami, Dindo. Baka mabore kayo ha? Sabihin nyo lang kung anong kailangan kong gawin para mapagsilbihan ko kayo. Gusto nyo, pwede ko pa kayong sayawan habang naka-boxer shorts na butas. O mas maganda ata kung walang boxer shorts. Mas matapang pa yun na pampagising kesa sa kape. Huwag nang masyadong aligaga, Dindo. Tama naman si Jem. Kumalma ka lang please, ayos lang talaga kami. Hindi mo kailangan sumayaw na naka-boxer shorts lang. Mamayang gabi na lang, pampatulog namin. Ano palang gusto nyong gawin kung ayaw nyo akong makitang sumayaw? Chill lang. Umupo lang sa sala. Tumulala sa bintana. Ay, perfect. O kaya pwedeng manood tayo ng pelikula. Ayoko manood. Ayoko nang maingay ang background. May gusto sana kasi kung panoorin. Feeling ko magugustuhan niya yon. Hinaan na lang natin yung volume para hindi maingayan si Jem. Ayoko rin ng maingay na background. Chill na lang talaga. Ang ganda pa naman ng liwanag sa labas oh. Ang sarap tumulala. Mamayang gabi mo na lang panoorin yung movie na sinasabi mo, Ate Mela. Maka Ate Mela naman to? 5 years lang naman tanda ako sa'yo. Saka babyface ako, no? Kahit babyface ka, mas matanda ka pa rin sa akin. Char! Uy, wag ganyang biro, Ruby ha. Mas matanda ako sa inyong dalawa kaya ang off ng joke na yan. Ay, sorry. Joke lang naman talaga yun eh. Gets ko naman. Sorry po ulit. Order na lang kaya ako ng pizza. Lantakan natin habang nagchichill dito sa sala. Masarap tumulala kapag busog ang tiyan. Alam mo namang hindi ako kumakain ng pizza. Pero ako gusto ko. Hindi naman ako napagbigyan sa panonood ng movie. Pagbigyan niyo na ako sa pagkain. Suportahan kita sa pizza, Mela. Bilang pagsorry ko sa pagtawag sa'yo ng ate kanina. Pinaalala mo pa, Ruby.
Kinalimutan ko na nga eh. Oops, sorry, hindi ko sinasadya. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kailangan nyo ng kape. Sumasahid na ang mood nyo. Mamaya nga, wag na tayong magpuyat. Matulog na tayo ng maaga. Ayos lang kami, Dindo. Ganito talaga kami mga babae. Minsan may toyo. Umaapaw nga ang toyo ko ngayon eh. Ewan ko ba? Siguro malapit na ang period ko. Ako rin eh. Irregular ka rin ba, Jem? Oo. Sa mood ako bumabase kung malapit na ang red days ko. Pare-parehas pala tayong irregular. Kaya ang lakas ng tagas ng toyo sa atin eh. Good luck sa'yo, Dindo. Mukhang malulunod ka sa toyo namin once a month. Ipag-pray ka na lang namin. Kasi wala na kaming magagawa sa hormones namin eh. Or mag-out of town ka na lang kapag malapit na ang dalaw namin. Para marked safe ka sa bagyong toyo. Order na talaga ako ng kape. Bahala kayo kung ayaw niyong sumabay. Aaminin kong medyo nakaramdam ako ng takot nang marinig ko ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Yun kasi ang unang beses na narinig ko na nagkokontrahan sila. Sa ilang taong ko na kasi silang nakasama ay hindi naman sila ganoong kung umasta. Mabuti na lang at mabilis na ubos ang toyo. Mabilis na naapula ang apoy. Nagbalik na ulit sa masayang usapan. Pero kabado pa rin ako at palaging nakabantay. Ayokong magtalong muli sila at lumalim yon. Ako kasi ang kawawa. Ako ang dapat nasa gitna. Pero sa unang beses na nag-overthink ako ay malamang kapag nagtalo-talo sila. Tatanungin nila ako kung kanino ako papanig sa kanila. Ayoko namang may panigan, alam kong sasama ang loob ng mga hindi ko pipiliin. Hindi pa man din yon nangyayari pero kabado na ako kung sakali. Napansin nila ang pagkabahala sa mukha ko. Nagtanong sila at sa unang pagkakataon, napilitan akong magsinungaling. Sinabi kong may iniisip lamang akong bagong pakulo sa negosyo ko. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa kanila para kunwari ay lalabas muna para puntahan ang negosyo ko. Pero ang hindi nila alam, lumabas lamang talaga ako para magpahangin. Nagtungo ako sa paborito kong coffee shop at doon nagpakalunod muna sa kape habang nakatulala at iniisip kung tama ba ang naging desisyon kong i-live-in ang tatlong girlfriends ko. Wala akong nakuhang sagot ng mga oras na yon. Pero sapat na sa akin na nasa yara ng kape ang sistema ko. Kahit papaano, na-relax ako at mas nag-lean sa positibong mangyayari ngayong kasama ko na silang tatlo sa iisang bubong. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan nga ng mga araw ay hindi ko na maintindihan kung saan ako lulugar. Totoong masaya na nakakasama ko na sa iisang bahay ang mga karelasyon ko. Kakaibang lambing, harutan at suportahan ang nakukuha ko sa kanila. Parang ang sarap umuwi palagi, lalo't alam mong may nakaabang na sayo sa pinto. Kaya lang ay hindi naman masaya palagi ang makasama silang tatlo sa iisang bubong. Maraming araw din na nai-stress ako sa kanilang paiba-ibang mood. Iba talaga ang toyo ng mga babae. Lalo na't nagsasama-sama pa silang tatlo. Kita ko kung paano sila mag-away-away. Kita ko kung paano sila magkatampuhan at damay ako roon palagi. Kahit sinong lalaki ay mababaliw sa ganong sitwasyon. Sobrang na-stress ako pero hindi ko na lamang pinaparamdam sa kanila. Ayokong magatungan pa ang toyo nila kapag pinansin ko na yung mood nila. Bigla ko ang naalala ang dating asawa ko. Malala rin ang toyo noon pero at least siya lang ang iniintindi ko noon. Hindi katulad sa kasalukuyang sitwasyon ko na tatlo ang kailangan kong intindihin. Alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil una, ako naman ang nagsuggest na magsama-sama na kaming apat at gusto ko naman talagang makasama na sila.
Wala naman akong ibang gustong makasama sa isang bubong kundi silang tatlo lang. Kaya hindi ko na rin pinatagal pa. Naisip ko na lang na siguro kailangan ko lang talagang mag-adjust. Mahigit 6 na buwan pa lang naman kaming magkakasama. Nagkakapaan pa talaga ng ugali. Sinubukan kong palawakin pa ang pasensya ko hanggang sa isang araw. Kakauwi ko lang ng bahay nang marinig ko ang pagtatalo nilang tatlo habang nasa hallway ako ng kondo. Pinakamatinding away nilang tatlo yon, Papa Dudut. Ang sinasabi ko lang sa'yo, Ruby, maging masinop ka man lang sana. Kababae mong tao ang dumi mo sa bahay. Huwag mo kong sinisigawan. Nanay ba kita? Hayaan mo lang lahat ng dumi ko dyan. Aayusin ko pagkatapos kong manood nitong K-drama. Alam mo na ngang nirarush ko na tong tapusin para makapaglaban na agad ng bedsheets at tuwalya natin. Pero inuunahan mo pa ako ng pagbubunga nga. Ruby, hindi naman dapat ganyang makipag-usap. Gusto lang naman namin sana na matuto ka maging masinop sa kalat mo. Alam ko namang makalat ako. Pero kung makapagsalita kasi tong si Mela, akala mo baboy na ang tingin sa akin. Dapat nga hindi kay kumpara sa baboy eh. Mas malinis pa yung tulugan ng baboy kesa sa'yo. Wow, nagsalita naman tong Reyna ng kalinisan. Eh hindi ka nga maayos magkusot ng panty mo? Kala mo ba hindi ko nakikita kapag nakasampay na yung mga panty mo? Kita pa rin yung mga bakas. Ew! Sino ngayon ang dapat ikumpara sa kulungan ng baboy? Aba talaga? Ano ba nangyayari sa inyo? Rinig na rinig sa hallway ang mga bibig nyo. Yung mga katabing unit natin, nagsilabasan na para makiusoso sa inyo. Pinagsasabihan lang namin si Ruby. Masyado kasi siyang makalat eh. Masyado ka namang nagmamalinis, Aling Jem. Tingnan mo nga yung cabinet mo, ni hindi mo matupi ang mga damit mo. Aakalain mo mga damit pa rin sa labahan sa sobrang gulo. Konti na lang talaga, Ruby. Nagtitimpi na lang ako sa'yo ha. Ako na nga lang tumaawad sa inyo, ganyan ka pa sumagot sa akin. Isip bata ka pa rin talaga. Teka nga lang. Isip bata ko. Kasi ako naman ang pinakabata at pinaka-fresh sa inyo. Nilaban pa talaga ang pagiging fresh? Hoy! Kahit ikaw ang pinakabata rito, dahil sa kadugyutan mo sa katawan, ikaw yung nag-aamoy lupa. Hindi lang basta-basta lupa ha? Amoy lupa na pinagdudumihan ng mga aso't pusa. Awat na nga kayo, please. Huwag na kayo mag-away. Mela at Jem, huwag nyo na lang puntirehin masyado tong si Ruby. Belat nyo mga hindi na fresh. At ikaw naman, Ruby. Huwag mo sabihin kakampihan mo sila, Dindo. Nakita mo na nga pinagkakaisahan nila ako. Wala akong kinakampihan sa inyo. Dapat nga kami kampihan mo, Dindo eh. Ang iniisip lang namin, maturuan ng leksyon tong si Ruby. Masyadong burara. Palagi na lang nagkakalat dito sa kondo. Buti sana kung nililigpit niya yung kalat niya eh, pero kami pa tong nag-aayos. Hindi naman kami tumira rito para gawing kasambahay ng batang yan. Ako na lang ang mag-aayos para hindi na kayo magkagulo. Hindi mo nakikita yung point namin ni Jem, Dindo eh. Hindi matututo yung si Ruby kung sasanayin mo sa ganyan. Dapat malaman niya na sa bahay na to, patas-patas lang kaming tatlo. Hindi siya ang prinsesa rito. At mas lalong hindi kami ang kasambahay niya. Hurt ba kayo? Kasi ini-spoil ako ni Dindo. Ruby, hindi ka nakakatulong. Hindi kami na-hurt o naiinggit, Ruby. Naiinis kami kasi bulag ka sa kaburaraan mo. Kahit sino makasama mo sa bahay, walang magtatagal. Kung ganyan ang ugali mo, tandaan mo yan. Natiis naman ako ni Dindo. Anong sinasabi mo dyan, Jem? Lumabas na nga muna tayo, Jem. Hindi tayo mananalo sa taong ayaw makita yung mali niya. Nagsalita naman yung puro tama ang ginagawa. Hoy, hindi pa tayo tapos, Ruby. Dindo, pagkalabas namin ng kondo, pagsabihan mo yung batang girlfriend mo, ha? Hindi na ako natutuwa sa pagmumukha niyan. Konti na lang, kakatamin ko na yan. Bye, mga ate. Tara na, Jem. Nakita mo na kung paano nila ako pinagkaisahan. Hindi ka ba naaawa sa akin? Huwag ka nang umiyak. Magpakalma ka rin tulad nila. Gusto mo rin bang lumabas muna para makapag-relax? Ipagbubuk kita ng masasakyan kahit saan mo gustong pumunta. Hindi mo ako sasamahan? Ayaw mo bang kasama akong mag-relax? Kasi syempre, di ba?
Dapat may alone time ka rin para mas makapag-isip-isip ka ng tama. Hindi naman yun yung kailangan ko eh. Kailangan ko na damayan mo ko. Kailangan ko ng kakampi. Kakampi naman kita, di ba, Dindo? Baby? Hanggat maaari, ayokong may kampihan sa inyo. Kasi pare-pareho ko kayong mahal. Pero ako ang paborito mo, di ba? Yun naman ang lagi mong sinasabi sa akin kapag tayong dalawa lang ang magkasama. Ako ang pinakamalambing, ang pinakamasarap kasama, di ba? Aminin mo. Sobra nga ang lambing mo. Kaya alam. Sabi na eh. Pinatulan mo lang ako kasi bata ako. Pangyabang mo lang ako. Hindi totoo yan, ha? Kung hindi totoo, bakit hindi ako ang piliin mo? Ayokong may kinakampihan sa inyo. Gusto kong maging patas palagi pagdating sa inyong tatlo. Alam ko namang normal lang na magkaroon ng pagtatalo sa pagitan yung tatlo. Magkakaayos din kayo. Tingnan mo mamaya, pagbalik ni na Jem at Mela, kalmado na sila. Ang ibig kong sabihin, piliin mo na ako. Ako na lang kasing mag-isa. Wala ka naman nang hahanapin pa pag ako ang kasama mo. Kung ano ang kayang gawin ni na Jem at Mela, kaya ko pang higitan. Pag nawala na sila rito, wala ka ng ibang sakit ng ulo kasi wala na akong makakaaway. Kung gusto mo nga, kukuha na ako ng kasambahay. Ako pang magbabayad para laging malinis ang bahay. Hindi natin kailangan sina Jem at Mela. Mas makakatipid ka kung ako na lang. Nagulat ako nang isuggest ni Rubin na piliin ko siya. Na siya na lang mag-isa. Ni minsan ay hindi yun napag-usapan at iniisip ko na lamang na masyado nang nadala ng emosyon si Ruby mula sa away nilang tatlo. Niyakap ko si Ruby dahil wala akong ibang maisagot sa kanya. Nakahalata naman siya at saka sinuntok ang dibdib ko sa inis. Hindi ako nakapalag noon, nagmadali siyang lumabas ng kondo. Hindi ko naman siya pinigilan. Gusto ko rin na umalis na muna siya para makahinga naman ako mula sa stress. Nag-text na lang ako na mag-ingat siya kung saan man siya pupunta. Hindi naman niya ako nireplyan. Nang masolo ko na ang kondo, doon ako nakahinga ng maayos. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng kondo ko. Nakita ko kung gaano karaming naidagdag na gamit na hindi ko naman gusto. Minimalist lang ang habol ko sa kondo. Pero nang dumating silang tatlo, kung ano-ano ang pinagbibili nilang gamit sa bahay. Sumikip tuloy tignan ang kondo. Ang masakit pa ay lagi pang magulo na nakituloy bigla ang utak ko sa kakaisip. Nakatulog ako sa sala kakahintay sa kanilang tatlo na makauwi. Nagising na lamang ako bandang 7:00 ng gabi nang dumating na sina Mela at Jem. Mukha namang hindi na sila galit pareho. Nilapitan nila akong dalawa sa sofa kung saan nila ako nadatnan. Malambing ang mga itsura nila. Wala na ang galit na nakita ko sa mga mukha nila kanina. Napanatag ako kahit papaano. At pagkatapos noon ay kinausap nila akong pareho. Seryoso ang mga mukha nila. Napaupo ako bigla. Medyo kinabahan ako pero pinakinggan ko pa rin sila. Wala pa noon si Ruby. Pero nang i-check ko ang phone ko ay nag-message ito at sinabing sa parents niya muna siya matutulog. Babalik na lang daw siya kapag nakapag-decide na ako sa suggestion niyang siya na lang ang piliin ko. Nasaan si Ruby? Umalis. Doon daw muna siya sa bahay ng parents niya. Good. Kailangan natin mag-usap ngayon habang wala pa si Ruby. May problema na naman ba? Alam mo namang hindi pa tapos ang issue namin kay Ruby, di ba? Lumabas lang kami para magpakalma ni Mela. At mapag-usapan kung ano yung pwede natin gawin kay Ruby. Gawin kay Ruby? Gusto namin na paalisin mo na siya rito. Hindi naman siya nakakatulong eh. Aminin mong siya ang pinakamalalang ugali rito. Palibhasa bata pa at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Saka tingnan mo naman tong kondo. Napakarumi palagi. Nagtiis kami ng ilang buwan na nagliligpit ng mga kalat niya. Pero ngayon suko na kami. Palala na siya ng palala eh. Walang makakatiis sa ugali niya. Pagsabihan na lang. Nakita mo naman kung
ano nangyari kanina, di ba? Hindi na siya nadadaan sa pakiusap. Kailangan na niyang umalis dito. Pero Alam ko na pamahal ka na sa kanya. Pero hindi naman siya ganun kalaking kawalan. Andito pa rin naman kami ni Jem. Tutulungan ka namin makamove on sa kanya. At kung sakaling hindi pa kami sapat, kami na lang mismo ang maghahanap ng kapalit ni Ruby. Kung gusto mo pa rin ng batang katulad niya, marami kaming rereto sa'yo. Ang kaibahan lang, malinis na yon at marunong makisama. Para hindi na nagkakagulo rito sa bahay. Para rin sa'yo tong ginagawa namin. Tama si Jem. Marami pang ibang babae dyan. pero iba pa rin si Ruby. Bakit ba may pakiramdam ako na hindi totoo yung sinasabi mo na patas ang pagmamahal mo sa amin? Sobrang patas ng pagmamahal ko sa inyong tatlo. Kaya nga ayoko na may naaagrabyado kahit isa man sa inyo. Nagpapalusot ka na lang eh. Siguro kinausap ka na rin ni Rubino. Siguro nakapag-decide ka nang siya na lang ang pipiliin mo. Sa bagay, siya naman tong pinakabata at pinakamalambing. Ano ba naman ang laban namin sa bata? Hindi totoo yan, Mela. Ngayon ko lang naramdaman na mali tong pinasok kong relasyon. Ang hirap na may kahati. Ay wait, hindi kahati. Kasi hindi naman patas ang hatian namin dito eh. Lagi na lang lamang si Ruby. Saan ka pupunta, Mela? Magpapahangin muna sa labas. Sasama ka ba sa akin, Jem? Ikaw na munang lumabas, Mela. Kailangan mong magpakalma. Ako na lang ang kakausap dito kay Dindo. Sige, ikaw na bahala kay Dindo. Siguraduhin mo mapapa-oo siya sa usapan natin ha. Kung hindi, tayong dalawa na lang umalis sa kondo na to. Mela! Babalik ako mamaya. Sana pag uwi ko, may desisyon ka na. Ang gulo na, Dindo! Ang gulo na! Wala naman akong ibang gusto kundi maibigay sa inyo tatlo lahat ng kailangan at gusto nyo. Alam naman namin yun. Alam ko yun. Una pa lang napaka-generous mo na sa pagpaprovide sa amin. Lalo na sa akin. Naalala mo pa ba nung tayong dalawa pa lang ang magkasama? Nung nagsisimula pa lang tayo? Oo naman. Ang saya ko noon. Kasi ikaw yung nagbangon sa akin nung time na akala ko hindi na ako makakahanap ng magmamahal at uunawa sa akin. Kasi deserve mo namang mahalin. Binibigay mo lahat ng meron ka sa akin. Kaya nga nung time na kinausap mo ko kung payag akong magsali ng ibang babae sa relasyon natin kasi yun ang pangarap mo, sinuportahan ko pa rin, di ba? Ikaw naman talaga ang simula ng lahat ng to. Kung hindi dahil sa malawak na pag-unawa mo, hindi ako magiging masaya sa piling yung tatlo ni na Mela at Ruby. At masaya rin ako para sa'yo. Kaya lang ang gulo na. Ito pa rin ba ang gusto mo, Dindo? Ngayon, hindi ko na alam. O baka pagsubok lang to at kailangan kong pagdaanan at mag-adjust. Kasi ito yung gusto ko eh. Pero di ba minsan, hindi porkit gusto natin, pwede na. Anong ibig mong sabihin? Paano kung hindi para sa iyong polyamory na relasyon? Paano kung dapat pala para sa isang babae ka lang? Masaya pa rin naman sa isa, di ba? Akala ko ba naiintindihan mo ang pagkatao ko? Ang pagiging polyamorous ko? Naiintindihan ko yan. Buong puso, maniwala ka. Kaya lang sa gulo na nangyayari ngayon, okay ka pa ba ron? Ayaw mo bang subukan sa isa lang? Hindi ko naman kayang bitawan kayong lahat. Mahal ko na kayo eh. Hindi mo kami bibitawan lahat. Paanong… Dalawa lang ang bibitawan mo. Sina Ruby at Mela. Ako lang itira mo. Kasi di ba ako naman yung una? Ako naman ang nagbukas sa'yo sa mundo ng polyamory. Ako na rin ang magsasara. Ako na lang ang piliing mong mag-isa, Dindo. Ako na lang. Nakatitig lang si Jem sa akin habang pinipilit akong tanggapin ang inaalok niyang monogamy. Yun bang siya lang ang dapat kong piliin? Hindi ako agad nakaimik at mas lalo akong naguluhan. Tama ba ang sinasabi niyang magulo kapag marami? At tama lang ba na siya lang ang piliin ko? Una si Ruby ang nagpupumilit na siya ang piliin ko. Habang si Mela naman, silang dalawa ni Jem ang dapat ko raw piliin at sila nang bahalang maghanap ng ikatlong ipapalit kay Ruby. Si Jem ay palihim naman akong kinausap para sabihin siya ang una sa lahat at siya ang higit na may karapatan sa akin. Nagkagulo na.
Walang kahit na anong material na regalo ang pwede kong maibigay sa kanila para magkaayos silang tatlo. Ang tanging regalo na pwede kong ibigay sa kanila marahil ay yung mapagbigyan ko sila sa gusto nila. Pero ang hirap ng hinihiling nila. Hindi ko kayang mamili sa pagitan nilang tatlo. Mahal ko silang tatlo. Patas ang nararamdaman ko para sa kanila at alam ko yon. Yon ang katotohanan. Lagi akong honest sa nararamdaman ko. Pero ng mga oras na yon, hindi ko alam kung kailangan ko na bang magsinungaling sa kanila para hindi na magulo. Paano ko ba maibabalik sa dati ang lahat? Paanong magiging maayos ulit yung samahan nilang tatlo? Kailangan bang hindi na kami sa isang bubong nakatira? Kasi nung gano'n ang setup ay hindi naman nagkaroon ng gulo. O dapat bang may piliin na ako isa sa kanila? Pero ramdam ng puso ko na gusto ko pa rin silang makasama. Pero sila ay gusto nilang mamili na ako at may kailangan na akong bitawan. Ano po bang dapat kong gawin? Sana'y matulungan ninyo ako sa pagdidesisyon. Maraming salamat po sa pag-unawa sa aking sitwasyon at sana ay magawa ninyo akong tulungan sa kinakaharap kong problema. Ang iyong kabarangay forever, Dindo.